gagawin ko, bullshitin ko sila ng bullshitin. Bullshit kayong lahat. Drag me to hell. Ngayon, kung okay lang sa kanya, hindi okay sa akin, dapat respetuhin ko na okay lang sa kanya. Hindi ko aatakihin yung tao. Bakit ko aatakihin yun? Eh, yung paniniwala ko, hindi naman niya paniniwala. Parang Diyos lang yan. Naniniwala ka sa Diyos, ako, hindi. Respetuhin mo ako. Na hindi ako naniniwala. Ikaw na naniniwala sa Diyos, respetuhin din kita. Hindi nila ako matanggal. They can drag me to hell. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Ang tabi ng OVP is drag me to hell. Meron sa atin dito, ayaw ang pag-usapan ng patay. Meron sa atin dito, okay lang na pag-usapan ng patay. Diba? It's taboo for some. Ngayon, kung okay lang sa kanya, hindi okay sa akin, dapat respetuhin ko na okay lang sa kanya. Hindi ko aatakihin yung tao. Bakit ko aatakihin yun? Eh, yung paniniwala ko, hindi naman niya paniniwala. Parang Diyos lang yan. Naniniwala ka sa Diyos, ako, hindi. Respetuhin mo ako. Na hindi ako naniniwala. Ikaw na naniniwala sa Diyos, respetuhin din kita. Ang problem kasi dito sa kanila, when there is a person who is outspoken, who is outrageously outstanding, sinasabihan nila na weird, sinasabihan nila ng kakaiba, sinasabihan nila ng yan, crazy, insane, look at it. There's nothing wrong with me, I'm just different. Respetuhin nyo yung different ako sa inyo. Ma'am, you texted her, pero nag-retry naman po siya, kaya nasabi niyo po siya. We know the context of our conversation. If you can share that with us. Siya na lang ipa-share ninyo kasi siya naman yung mas nakakatanda. Pero since then, hindi pa yung nakakapag-usap ulit kahit over the phone. Wala na kami nag-usap after nung nag-text ako ng message. Ma'am, maybe know your message. Alam mo, yan sila lahat. Yung mga nagsasabi ngayon na pinag-uusapan niyo yung patay. Simba ko lang, God forbid. Pag yung sa tatay ko na yan, sigurado ko may bubullshit dyan sa tatay ko. Sinasabi din na why don't you just explain the allegations head-on? Just to set the record straight daw, ma'am. Kasi it's just, it distracts from the issue, it lowers the level of discussion. Yung sabi ng mga host. Oo, kasi sabi nila, ako, yan, nandyan yan, diba? Diversion, yes. Well, it's a tie. Kasi ang ginagawa nila is a diversion from the nothingness that is this country is undergoing. This ginagawa nila is a diversion sa kagutuman, sa kahirapan, sa taas ng presyo, at sa kawalan ng mga Pilipino. Ginagawa niyo ako diversion, gagawin ko din kung ano yung ginagawa niyo. Diba? Ang ba't the inflation rate wala. is bumababa? Talo na kayo. Wala na. Kahit na anong gagawin nyo, talo na kayo. What's your thought? Sa Quadcom, inimbestiga ng AJK allegedly against President Duterte. Sa isang committee. Sino may-ari nito? Oh, sorry. Sa isang committee naman, inimbestiga din, bigyan yung confidential. At the Senate group, mag-o-open din po ng about AJK. So what's your thought on this group? Ginagawa nilang mga ganitong mga investigation. Oh, yan nga yung sabi ko. Yung sinasabi nila na diversionary tactic yung sa akin. Bakit sila nagsasabi na hindi ako sumasagot? Lahat ng pinadala nila na AOM, Audit Observation Memorandum, na sa kanila naman galing yun, hindi naman sa COA yun, wala namang independent sa COA ngayon. Sinasagot namin. In the proper forum, we answer. May cases sila sa Supreme Court, sinasagot namin. Ayaw ko lang sumagot dyan sa ginagawa nilang circus. Hindi naman ako ang namumukhang tanga dyan sila kasi hindi na nila ginagawa ang trabaho nila. And for what? Diversionary. Oy,
Sabihin nyo sa kanila, gutom ang mga tao. Gutom. Wala silang pambili ng pagkain. If you were to advise the President, kasi mukhang may intention siya to attend at all, ano bang advice ni Vice President kay PRRD? Kasi he was invited and at first he signified his intent to attend. Pero medyo masama daw pakiramdam kaya he was not able to make it today. Oo. Well, will you encourage or even, allow him to attend at the Quadcom? Ako, ang stand ko personally, tulad ng ginagawa ko, ma-attend ako, sinasabihan ko sila kung ano yung nasa isip ko. Yan yung stand ko. I don't know with President Duterte. Namang sinasabi nila, may mga nagsasabing hindi maganda para sa bansa. Yung itong hindi maganda relasyon ng President, ng Vice President. Wala na po ba talagang pag-asa? Sila 4 years more, ma'am. Alam mo, I agree with that. Totoo talaga yan. Hindi maganda ang nangyayari ngayon kasi ang nangyayari ngayon, puro na lang tayo politika. Paulit-ulit kong sinabi, nandun pa ako sa kabinete, noon, sinabi ko na yan. Hindi ako ang problema. Bakit ginagawa ninyong ako ang problema ng bayan? Hindi ako. Imagine, saan ka nakahanap ng mga public officials so shocked about me talking about the dead. Pero walang na-shock na there's a foreigner kidnapping in the Philippines right now. And there are daylight robberies na hindi natatakot ang mga kriminal. Papasok, lalabas. Tapos, magkakagawa kami ng krimen. Walang na-shock. So, bakit kaya? Ako, na-shock ako. I am from Mindanao. Gulat ako. Sabi ko, this is bad. But going back, ma'am, may pag-asa pa ba? Yes, ma'am. Na Because you still have 4 years po, meron pa bang aasahan? Na magkaayos kami nilang lahat. Sige, mag-sorry sila doon sa pamilya nung namatay sa Davao City during the kaguluhan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. May namatay doon. Sorry sila sa pamilya doon. Mag-sorry sila sa lahat ng tinir gas nila, pinukpok nila at binugbog nila sa Tamayong at sa KOJC. Mag-sorry sila sa lahat ng hindi nakakatulog ngayon kasi pinapatawag nila paulit-ulit dyan sa House of Representatives hearing. Hindi lang sorry na, oh, sorry Hindi. Pangalanan nyo lahat. Sorry kayo sa kanila. Pag-isipan ko, kung papatawarin ko kayo, pag-isipan ko pa lang yun. Ma'am, Ma'am, next question. kayo ni PBM. Kelly, Bomboradio. Oo. Sabi ko nga noong press con ko, di ba, there's some sort of inappropriateness. Inappropriate sa ginawa niya. Pero sa kanila na yon, sa organization na yan. As commander-in-chief, hindi dapat ganyan ang reaction mo. Ang dami-dami mong pwedeng reaction. Pero hindi dapat na pinagtatawanan ninyo ang bata. Especially ang bata who swore to give his life to this country. Sa AFP na yan. Pero ikaw, as president, diba, walang nagulat na may foreigner kidnapping. Walang nagulat nung nagsabi ako, matapobre ang presidente. Pero lahat, nagkagulo na sa desecration of the dead kuno na hindi naman. It's taboo. Hindi siya krimen. Ma'am, kayo ni President Marcos, may pagkakataon pa ba magkaayos po kayo? Sabi ko nga kanina, silang lahat, mag-sorry sila doon sa lahat, pag-iisipan ko. Ma'am, actually sa press con, halata ang galit, nabubutuhin kayo at kinikimkim. Bukod sa binanggit nyo na nag-umpisa na toxic ng relationship niyo with BBM during that graduation, anong pinamahugutan ng galit ni Buki kay BBM?
Siya ang Pangulo. Hindi niya kontrolado ang lahat ng tao sa gobyerno at yung bansa. Kung ako ba Pangulo, sasabihin ko na, magtrabaho na tayo lahat. Ilan na lang? Ilang years na lang? 4 years na lang? 4 years is a short time for a president. Ma'am, do you honestly believe that he knows everything? He is in control of everything that's happening? All those hearings. I cannot speculate on his soundness of mind. Ma'am, sinasabi po ng mga House leaders naman po kasi na ginagawa po ni Pangulong Marcos ang lahat ng kanyang ginagawa to raise the Philippines na global stage as parang iniiba nilalagay yung difference niyo between the President and you, ma'am. Ano po masasabi niyo po doon sa comparisons between you and the President? Ano bang nire-raise nila sa global stage? Saan doon? Saan doon? Kasi we're not hitting our targets. We're not becoming a middle-income country. Anong na-raise? Well, pinopromote Yeah, po yung West Philippine Sea and all, yung issues doon. Well, that's geopolitics and that will be in another, madami na kayong material. Next question, Jason, SMNI. Ma'am, tungkol po dun sa pagpunta niyo sa Baclaran, ano pong masasabi niyo na sinabi po nila parang ginawa niyo lang yun to gain sympathy from the public? Ano bang ginawa niyo doon talaga? Opo, yun po muna anong ginawa niyo doon? Ayan, kasi yung problema sa kanila kasi hindi niyo ako kilala eh. Kung sa Davao yun, hindi ako papansinin eh. Diba? Kung sa Davao yun, sa Davao ginagawa ko yun. Hindi yan na ako pinapansin ng mga Davaoenyo kasi normal sa kanila yun. Bakit ako umabot sa Baclaran? Kasi di ba nag-trick or treat ako? Kailangan ko ng butterfly na gagawing corona. The next day na yung trick or treat, wala pa akong corona. So sabi ko, maghanap tayo sa sidewalk ng mga butterfly. Umabot kami sa Baclaran. Ma'am, sa nangyayari ngayon sa politika? Yung TikTok video, which Totoo yun, di AI yung TikTok video Kailan yun? Ako yun. 3 videos yan. Sabi nung kasama ko, sabi niya, content creator na ako. Sabi niya, pwede mo bang tulungan yung account ko? Para kumita. Oo. Well, hindi ko alam kung paano kumita. Pero sinabi niya, content creator ako. Kasama namin yun. Pwede mo ba ako tulungan? Sabi niya, i-promote mo yung account ko. And then sinabihan ko siya, anong kailangan ko gawin? Sure, sabi ko, maliit na bagay. Anong kailangan ko gawin? Sabi niya, sumayaw ka lang. So, tinuruan nila ako, and then sumayaw. Ma'am, sa nangyayari po ngayon sa politika, ano yung payo natin sa ating mga kababayan? Ang payo ko sa mga kababayan natin, sa mga nangyayari sa politika ngayon, ay mag-demand kayo sa mga kandidato sa susunod na taon na eleksyon. Mag-demand kayo sa kanila. Anong nagawa nyo? Anong plano nyo? Magpa-drug test kayo. O sige, extend na natin. Magpa-neuropsychiatric exam kayo. Mag-demand kayo sa mga kandidato. Last question from Reuters. From Reuters po, speaking of elections, bakit hindi tumakbong mayor si former President Duterte and then bakit walang Duterte sa mga senatorial elections? Tumakbo siyang mayor. Si PRD. Sa Tumakbo siya. sa senatorial elections, bakit walang senators? Oo, hindi ko alam. Ang pagtakbo kasi, it's a personal decision. So, hindi ko alam bakit walang tumakbo sa kanila as senator. Thank you. Ma'am, your message na lang to the Filipino people, lalo dito mga minention na di-disheartened dahil nga po dito sa hindi yung pagkakaunawaan ni BBM, ma'am. So, what can you assure the Filipino people? Okay, ang unahin ko muna ay yung mga nasa gobyerno na tulad ko, magtrabaho tayo. Magtrabaho tayo kung ano yung mandate natin. Sa opisina natin, gawin natin yun. Yun ang expectation ng mga
tao. Sinasabi ko, ulitin ko, hindi ako ang problema, pero ako yung ginagawa ninyo ng problema. Ang totoong problema, kawalan, kahirapan, kagutuman, kriminalidad, terorismo, insurgensiya, lahat ng kung ano ang problema 10 years ago, 20 years ago, nandito pa rin sa ating bayan. Magtrabaho tayo. At sa ating mga butante, mag-demand kayo sa mga kandidato ngayong darating na eleksyon na labas and beyond sa pera na binibigay nila sa inyo na pambili ng boto. Ano ba talaga ang magagawa nila para sa inyong lugar, para sa ating bansa? At demand nyo yung drug test at neuropsychiatric test ngayon na. And then, to the Filipino people, sa lahat ng aking mga kababayan, hindi tayo uusad kung puro korupsyon, politika, at pang-aatake ang gagawin ng gobyerno. Ang ginagawa ng gobyerno, they silence people, talk about the truth, the harsh truth. Kaya dapat ay i-demand nyo sa gobyerno, magtrabaho kayo sa amin. Demand nyo yan sa amin, magtrabaho kayo para we see a better Philippines in the next year and in the years to come. As I said, I am nothing of unstable, unbecoming, unsound mind. I'm just unforgiving, unyielding, and unbowed.